Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong ulat ng panahon ngayong linggo, ika-29 ng Hunyo taong 2025. Isang tropical depression sa labas ng bansa ay lumakas at naging bagyo na may bilis na 165 km per hour at pagbugso na umaabot sa 190 km per hour. Dahil dito, inaasahang magkakaroon ng malakas na hangin at ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Luzon, Kanlurang Luzon at Gitnang Luzon, asahan ng malakas na ulan at posibleng pagbaha sa mga mababang lugar. Nakataas ang flooding advisory sa Ilocos Region, Gitnang Luzon, at Calabarzon. Ang mga lugar na ito ay maaaring makaranas ng pagbaha. Ang Mimaropa naman ay magkakaroon ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na ulan. Ang mga bayan ng Calapan, Mamburao, Sablayan, Pinamalayan, Rojas, at San Jose ay apektado ng malakas na hangin. Bicol Region, inaasahang maulap na papawirin na may kalat-kalat o biglaang malalakas na pag-ulan sa mga lugar ng Daet, Naga, Balatan, Tiwi, Legazpi, Irusin. Mataas ang posibilidad ng pag-ulan. Masbate, ang mga lugar ng Masbate City, Mandaon, Milagros, Uson, Kawayan, Balud, POV Corpus, at Esperanza ay dapat maging alerto sa posibleng pagbaha dahil sa biglaang malalakas na pag-ulan. Visayas, dahil sa paghila ng bagyo sa hangin habagat, ang buong Visayas ay magkakaroon ng maulap na papawirin at kalat-kalat na ulan. Nakataas ang flooding advisory sa Western Visayas, Central Visayas, at Eastern Visayas. Posibleng magkaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang mga lugar na ito ay dapat maging alerto sa malalakas na pag-ulan, Rojas City, Manay, Calasia, Bog-Ason, San Jose, Sara, Pasig, Poton, Aninihi, Sagay, Escalante, Bacolod City, Canlaon, Kabangkalan, Manhuyod, Dumaguete, Hinubaan, Calbayog, Catarman, Palapag, Catbalogan, Dolores, Borongan, Tacloban, Baybay, Masin, Villaba, Naval, Cebu City, Bogo, Catmon, Ronda. Bohol, maghanda po tayo ng panangga sa biglaang pag-ulan kung lalabas ng bahay. Mindanao, ang kanlurang bahagi ng Mindanao ay magkakaroon ng pag-ulan at maulap na kalangitan na may mga thunderstorm sa mga lugar ng Zamboanga, Siocon, Dipolog, Pagadian, Cagayan de Oro, Cabadbaran, at Bislig. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ay magkakaroon ng magandang panahon, ngunit mataas pa rin ang posibilidad ng pag-ulan sa hapon at gabi. Palawan, magkakaroon ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan dahil sa hangin habagat. Karagatan, sa kasalukuyan, wala pang nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa. Gayunpaman, iba yung pag-iingat ang pinapayuhan sa mga nais pumalaot. Maging alerto at handa po tayo sa anumang pagbabago sa panahon. Patuloy na minomonitor ng aming team ang LPA na posibleng maging bagyong Bising, ang pangalawang bagyo na mabubuo sa loob ng bansa. Ingat po kayo, mga kababayan. Tandaan, ang ulat na ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon at maaaring magbago. Para sa mga pinakabagong update, pakisundan ng mga opisyal na ulat ng panahon. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Magandang umaga, narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin umiiral o nakakaapekto yung southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng ating bansa at magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan dito sa may kanluran ng Luzon, maging sa malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi pa ng Mindanao. Huwag pa rin po natin kalilimutan yung ating mga payong at kapote kapag tayo ay lalabas dahil meron pa rin tayong mga pag-ulan na mararanasan lalong-lalo na yan dito sa kanluran ng Luzon, partikular na yan dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, maging dito din sa bahagi ng Metro Manila, dulot po ito ng habagat. Sa pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi or madaling araw ay mas tumataas po yung tsansa nitong mga pag-ulan nito at paminsan-minsan ay mga malalakas na pag-ulan yung posible nating maranasan. Kaya pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. May tsansa pa rin ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin ng habagat at ng mga localized thunderstorm. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius.
Samantala, may mga katamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan din na mararanasan dito sa buong bahagi ng Visayas, maging sa Palawan, Zamboanga Peninsula at Barm, dulot pa rin po ito ng habagat. Kaya muli po, doble ingat pa rin sa ating mga kababayan dahil nakikita natin na magpapatuloy pa rin po yung mga pag-ulan nito, lalong-lalo na yung nandito sa Palawan at Visayas. Samantala, sa nalalabing bahagi naman nitong Mindanao ay meron tayong tsansa pa rin or mararanasan pa din ng mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot pa rin po ito ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, ito po mga pag-ulan nito ay posible pa rin hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaari magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malay makakapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:30 ng umaga at lulubog mamayang 6:29 ng hapon.